Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ah, Nasa labas po tayo ulit. Siyempre, medyo presko po ngayon at medyo maingay lang ng konti. Siyempre po mga katambay, bago po ang lahat, umpisahan natin ito. Papasalamat muna po ako sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel. Siyempre po, ang Tambayang Makabayan sa Facebook at sa TikTok. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong medyo nakakatakot po dahil baka raw po maging udyat ng bagong people power po. Ito po ang sinabi po ng MNLF o yung sinasawag na Moro National Liberal Front, di ba? Liberal Front ng Pilipinas. Sa Mindanao po ito, mga katambay. Pag daw po si Kibuloy ay inaresto ng Senado, baka nga raw po magkaroon ng another o bago na naman na people power. Kaya po ito, pakinggan po natin ng tinuran ng balita at komentuhan po natin mga katambay. Walang pagdadalawang isip na inihayag ng mataas na lider ng Moro National Liberation Front na posibleng mag-udyok para magkaroon muli ng people power sa bansa ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Franco Baranda para sa detalye ng balita. It's a warning kung talagang ituloy nila yung warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. This will trigger people power. This might trigger people power. Hindi man pwede pagtakpan yan. Alam na ng buong mamamayan ng Pilipinas ano ang tama o ano ang mali. Hindi na pwede ma-deceive nila yan. So, ako, I'm praying, magkaisa na ang taong bayan ng Pilipino. Magkaisa na. Ito ang naging pahayag ni Roland Aziz Monk Olamit, ang Secretary General for Political Mobilization and current State Chairman ng MNLF ng Davao City sa nangyayaring panggigibit ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa pamamagitan ng pagpataw ng warrant of arrest. Di lubos akalain ni Aziz Monk na gagawin ng Kongreso sa butihing pastor ang kanyang maituturing na unconstitutional na warrant of arrest dahil sa imbes na in aid of legislation ay nauwi ito sa in aid of persecution. Hindi na umano sakop ng mga mambabatas ng Kamara at Senado ang kanilang panggigibit kay Pastor Apollo at sa SMNI na natatanging media na kilalang may lakas na loob na pumupuna at nagsisiwalat ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Kabilang sa mga pangunahing nilalabanan ng butihing pastor ay ang CPP-NPA-NDF sa loob ng pamahalaan. Ito ay si Arlene Brosas ng Gabriela Party List, Raul Manuel ng Kabataan Party List at Franz Castro ng ACT Teachers na miyembro sa Kamara. Sa kabilang banda naman ay kilala ang akbayan na ginagamit ng komunistang teroristang grupo sa kanilang mga propaganda na inirerepresenta ni Senador Rizzo Hontiveros. Kapansin-pansin din anya na ang mga miyembro ng nabanggit na mababa at mataas na kapulungan na nagdiin para sa warrant of arrest ng butihing pastor ay may kaugnayan sa naturang teroristang grupo ng Communist Party of the Philippines na pilit na nilalabanan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, katuwang ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yung NTF, LCA, alam ng buong mamayan. Yung Armed Forces of the Philippines at saka sa ating mga PNP, malaking tulong ang ginawa ni Pastor Kibuloy in supporting the program ng LTF against communism, against etc. Now, current situation, nagbago, nagbalik ang mga negotiations. Yan pa lang sa pagtulong niya sa NTF-LCAP. Nakita ko ang sinseridad, ang laki talaga ng tulong niya sa ating bayan. Sa huli ay wala nang pasintabi na sinabi ni Aziz Monk na kabilang ang buong Bangsamoro sa nabudol ng kasalukuyang administrasyong Marcos Jr. Anyway, in my personal, mukhang nabudol tayo. Nabudol ang buong Bangsamoro dyan because the chairman has expected na i-recover ni BBM ang bad image na nangyari sa father niya, the late President Ferdinand Marcos Sr. Para sa Diyos at Pilipinas. Ayan po mga katambay.
Nakakalungkot lang po, di ba? Pati po ang taga Mindanao, ang tinatawag na yung MNLF, di ba? Alam naman natin na yan may sarili pong puwersa yan, mga katambay, di ba? Lalo sa part ng Mindanao, mga katambay. Yan, marami po nagdadaan ng eroplano, mga katambay. Yan po ang ating background music, ang eroplano. Yan nga po, balik po tayo mga katambay. Nakakalungkot lang po mga katambay, di po ba? Pagka po nagsusuri tayo. Dahil alam naman natin itong channel o istasyon ni Kibuloy, talagang masugid na talagang hinahayag, talagang nilalabanan ng kanyang istasyon at binubulgar lahat ng gawain ng mga makakaliwang grupo, di ba? Pati po, di umano, pati ang nasa Congress na mga miyembro at sumusuporta sa mga makakaliwang grupo na tinatawag nila di umano na Makabayan Black. At sinabi na mga pangalan, di ba? Si Manuel, si Castro, si Brosas, at pati ang grupo ni Senadora Risa Hontiveros, at ganun din sa mga grupo ng congressman sa Kamara, di ba? Napakarami po na nahandun po na sinasabi po ng SMNI na yan po ay mga sumusuporta sa lumalaban sa gobyerno. Pero sa kabila nun, sila po ngayon ang lumilitis para pabagsakin ang istasyon at ang mismong si Kibuloy ay gusto yatang nilang talagang hindi lang pabagsakin, talagang idiretso sa kulungan hanggat maaari. Pero nakikita kasi ni Kamanong dyan, politika po talagang yan pong Duterte po kasi ang nasa ano yan ang talagang punteriya po nila ang Duterte, lalo po ang Duterte po ngayon, ang Sara, ang VP natin, talagang nakita niyo naman po, hindi nila kayang labanan ng parehas, lalo po sa 2028. Pagka lumaban po, di umano ng parehas, yung mga talagang ayaw nang mawala sa pwesto, wala, olats po sila lahat, olats. Kaya sabi nga po ng mga expert, talagang pababagsakin mo ang mga sumusuporta sa mga Duterte para humina. Lalo po yung istasyon ni Kibuloy na talagang suportado ang pamilya Duterte niyan. Kaya yan channel na Kibuloy ang una at kauna-una makapagpapahayag sa mga Pilipino, lalo sa mga magagandang ginagawa ng mga Duterte. Dahil hindi naman natin makikita yan sa malaking istasyon. Dahil ang malaking istasyon sa ating bansa ay nakatutok lang po sa Malacanang. Lagi po nasa Malacanang ang kanila pong tinatawag na tiwala. Tiwalang-tiwala po sila sa Malacanang, ang ating pong media, lalo yung mga malaking media. Lahat po ng gala, pasyal, lagi po talagang naka-media po lahat yun, di ba? Talagang updated po nila lahat ang ating media, malaking media natin, sa bawat galaw ng Pangulo. Di ba? Sa mga Duterte, parang ano lang po yan, yung bad image ang kanilang binabalita. Pero pagka magagandang balita, siyempre sa pamahalaan. Pero pagka kalaban ng bansa, siyempre po mga Duterte po yun, di ba mga tambay? Kaya nakakalungkot po. Ito po, nagbabadya po ng malaking gulo po ito. Dahil alam naman natin ang Mindanao, lalo ang MNLF o yung tinatawag na yung Moro, di ba? Yung bansang Moro ito Moro Liberation Front po ito, di ba? Ito po talaga may sariling tao po ito, di ba? At sanay po ito sa pakikipaglaban, di ba? Dahil ito po, matagal na panahon po, naging problema rin ng gobyerno ito. Di ba? Sa panahon pa ho ng Marcos Sr. po ito. Itong mga MNLF na ito, di ba? Naging mapayapa lang po ito. Naging talagang totally. Naging Pangulo na po si Pangulong Duterte, di ba? Naging maayos-ayos na po ang Mindanao. Pero sa kabila po nito, nabudol daw po sila, mga katambay. Nabudol ang taga Mindanao. Nabudol daw po ng Presidente Marcos. Yung po ang tinura ng sekretary po ng MNLF. Nakakalungkot lang po. Sa kabila po na yan po ang nangyayari kay Pastor Kibuloy,
sa kabila na nakakatulong sa ating gobyerno, yan po ang naging kanyang kabayaran na siya'y usigin ng Kamara at ng Senado na hindi naman nila trabaho. Trabaho po ng Korte ng Pilipinas, pero palabase binupolitika po nila ang Duterte at Kibuloy. Kaya nagpapaka-korte na po sila ngayon. Para na po silang Supreme Court, ang Kamara at ang Senado ng Pilipinas. Talagang balewala po sa kanilang pera. Ganun po magwaldas ng pera para lang sa sariling interest di umano nila. Ganun po talaga eh. Balibase, hindi naman nilang pera eh. Pera ng bayan. Pero sila ang nakikinabang at syempre, yung kanilang power, di ba? Talagang kailangan hindi na mawala sa kanilang kamay yun, kapangyarihan. At sa kabila ng pera ng bayan ang kanilang ginagastos, di ba? At kung sino hadlang sa kanila, at sila'y may pera, kaya talaga nilang tibagin gamit ang pera ng bayan. Di ba mga tambay? Kaya tingnan na lang po natin, sana magkaroon po ng mapayapa at maayos pa po at marisolba. Mahirap po na magbalik na naman ang gulo sa Mindanao dahil lang po dito sa ginagawa ng Kamara at ng Senado. Di ba mga katambay? Kayo po, ano po ang komento at masasabi niyo mga katambay sa nangyayari at sinabi ng sekretary ng MNLF dito sa sinasabing baka masundan ng sinasabi na gulo o martial law o sinasabi na lalaban ng mga taga Mindanao, di ba? At sinasabing people power, di ba? Magkakaroon ng people power ang Mindanao dahil dito sa mga ginagawa nila kay Kibuloy. Kaya yan po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa pahayag ng taga Mindanao, mga katambay, sa ginagawa nila kay Pastor Kibuloy. Muli po, si Katambay Manong, nag-iwan po na siyempre, ipagtanggol natin ating bansa. Number 1, hindi sa giyera. Siyempre, may pag-asa pa tayong makabangon muli at magkakaroon pa tayo ng maayos at may pagmamahal sa bayan na leader. Muli po, si Kamanong. Paalam. Bye-bye.